Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang palabas na ibabahagi ko ngayon ay ang American action thriller movie na The Beekeeper na ipinalabas noong 2024. Siya si Adam, isang beekeeper na nakatira sa kamalig ng retired teacher na si Ellis. Matagal nang nagrenta ang lalaki sa barn ng guro kaya naging magkaibigan din ang dalawa. Ang hindi alam ni Ellis, isa rin palang retired si Adam, retired special agent. Pero hindi agent ang terminong ginagamit sa mga empleyadong katulad ni Adam. Siya ay tinatawag na beekeeper at tinatawag namang hive ang HQ. Mga highly classified ang programang tinatrabaho ni Adam kaya alam ng hive mala John Wick din ang abilidad ng ex-agent. Sa kasalukuyan, literal na beekeeper na ang trabaho ni Adam. Isang umaga, nakaabang sa kanya si Ellis para imbitahin siya nito ng dinner dahil namangha pa rin ito sa kanyang pag-aalaga sa mga bubuyog. Tinanggap niya ang offer ng kaibigan, saka nagpatuloy na sila sa kani-kanilang mga araw. Lingid sa kaalaman ni Adam. Iyon na pala ang huling pag-uusap nila ng babae. Dahil habang busy siya sa kanyang ginagawa sa hive, isang phishing scam ang pumasok sa computer ni Ellis. Maraming importanteng files sa laptop kaya takot itong magkaroon ng virus ang system. Walang masyadong alam ang guro sa computer kaya tinawagan agad nito ang numerong nasa screen. Ang hindi alam ni Ellis, dito na magsisimula ang napakalaking problema niya na magiging sanhi sa pagkitil sa sariling buhay. Dahil ang tinawagan niyang numero ay isang big-time organized call center ng scammer. Sinunod niya ang bawat instructions ng mga ito. Nagdadalawang isip pa siya noong ipasok ang huling password ng kanyang bangko. Pero dahil ayaw niyang mawala ang lahat ng files, kinabahan siyang pinindot ang enter. Dito biglang nag-blackout ang screen ng laptop, kasabay ang sigawan ng mga scammer. At sa isang iglap, ubos ang laman ng bank account niya at ang buong retirement fund. Ngunit ang higit sa lahat ay ang 2 milyong pera ng charity organization na kanyang mina-manage. Napanganga, kinilabutan, at mangiyak-ngiyak na napatitig si Ellis sa kanyang laptop. Habang sunod-sunod na pumasok ang text messages niya sa cellphone, nanginginig na siya at hindi alam kung ano ang gagawin. Kinagabihan, bit-bit ang isang jar ng honey, kumatok si Adam sa pintuan ng ginang. Hindi ito sumasagot sa katok kaya binuksan na lang niya ang pinto. Napakatahimik ng buong paligid, ngunit naka-on ang fire alarm dahil sa nasusunog na niluluto. Dahil sa instinct, kumuha siya ng kutsilyo. Mukhang masama ang kutob niya. Nang pumasok na siya sa sala, dito na niya nakita ang nangyari sa kaibigan. Sakto namang dumating ang anak ng guro na si Verona, na isang FBI agent. Buong akala ng dalaga na siya ang pumatay sa nanay nito. Nagtatanong ito bakit nasa pamamahay siya ng ina kaya sagot niya dito na dinalhan niya ng honey si Ellis at inimbita din siya ng hapunan. Ilang saglit pa ay sinabihan ng detective si Verona na posibleng nagpakamatay ang nanay nito. Ngunit hindi ito makapaniwala sa narinig. Dahil ayon sa kanyang ina, mahalaga umano ang bawat buhay, kaya ito ang dahilan bakit may connection ito sa isang organization tungkol sa mga bata. Pagkatapos may sakay si Adam sa patrol car, tiningnan ni Verona ang hive ng lalaki. Hinalungkat din niya ang gamit ng kanyang nanay at tiningnan ang laptop. Dito na niya nalaman ang posibleng dahilan bakit ito nagbaril sa sarili. Kinabukasan, hinatid na din ng detective si Adam sa bahay. Clear umano sa gunpowder ang lalaki at wala itong link sa nangyari kay Ellis. Dahil sa natuklasan, tinanggap na rin ni Verona ang pagkawala ng ina. Kasunod nito ay nanghingi ng tawad ang agent kay Adam tungkol sa naunang reaksyon nito. Masyado umano itong nadala sa emosyon. Maya-maya ay nagpasalamat sa kanya ang dalaga dahil sinamahan umano niya ang ina sa bahay. At least daw hindi masyadong malungkot ang pag-iisa nito dahil minsan lang ito makakauwi. Sinabihan na rin siya ng agent na nascam si Ellis, na sin-aid ng mga scammers ang lahat ng funds nito, savings, retirement at ang pondo ng charity organization. Galit na galit si Verona at nangako itong huhulihin ang mga taong gumawa nito sa sariling ina. Ang hindi alam ng dalaga, pareho rin pala sila ng iniisip ni Adam. Gusto rin nitong pagbayarin ang naturang mga scammer. Nagpaalam na siya dito na kailangan na niyang tingnan ang hive. Pero ang totoo, kinuha lang pala niya ang tinagang telepono at tumawag sa dati niyang HQ. Nagulat pa ang kasama niya dahil retired na umano siya bakit bigla na lang nagparamdam.
dahil gusto niyang malaman ang address at pangalan ng call center ng scammer na ng biktima kay Ellis. Ilang taon na umanong sinubukang imbestigahan ng FBI ang grupo pero wala umanong mahanap na detalye ang agency kaya malaya lang itong nakabiktima ng mga retired employees kagaya ng ina ni Verona. Bago matapos ang araw na iyon, nakuha din agad ni Adam ang hinihinging impormasyon. Kaya ng sumunod na araw, walang takot na pinuntahan ng beekeeper ang call center. Hinarangan siya ng 2 guards kaya pinagsabihan niya itong napakasama ng kumpanyang binabantayan ng mga ito. Nambibiktima ng mga inosenteng tao at walang kalaban-laban. Sa kanya pinatulog ang mga bantay. Bitbit ang malalaking galon ng gasolina, pumasok na siya sa loob. Pagdating niya sa reception, sinabihan niya ang babae sa harapan na paalisin na ang ibang kumpanya na nasa loob ng building dahil magkakaroon umano ng malaking sunog. Pagdating niya sa floor ng call center, sinabihan niya ang lahat na ibaba ang mga telepono at makinig sa kanya. Dito niya inutusan ang mga ito na ulitin ang kanyang sasabihin na hindi na magnanakaw sa mga mahihina at inosente. Ngunit walang pumansin sa kanya, kaya binasag niya ang mukha ng agent na nasa kanyang tabi. At dahil sa ginawa niya, nagulat at natakot ang mga ito. Pagkatapos ulitin ng mga agents ang kanyang sinabi, pinaalis na niya ang lahat. Saka nagumpisa na siyang buhusan ng gasolina ang mga computer sa paligid. Ilang saglit pa ay dumating ang supervisor ng call center na si Garnet. Ang mismong nambiktima kay Ellis. Sinubukan siyang pigilan nito at ng mga guards, pero wala sa kalingkingan niya ang skills ng mga ito. Kaya ilang segundo lang ay bagsak na ang bawat isa. Kasunod nito ay nilagyan niya ng bomba ang 2 galon at sinabihan si Garnet na ang sunod na papasok na tawag sa call center ang siyang maging trigger ng improvised bomb. Matapos ma-set up ang pampasabog, umalis na agad si Adam. Nagmamadali na ding sumunod ang supervisor sa beekeeper. At hindi pa siya masyadong nakalayo, sumabog na agad ang buong floor ng building. Lingid sa kaalaman ng lahat, si Derek ang nagmamay-ari ng call center na sinunog ni Adam. Anak lang naman ito ng presidente ng Amerika na si Jessica Danforth. Kaya masyado itong mayabang at feeling untouchable dahil sa posisyon ng ina. Pero dahil medyo malaki ang problema ng binata sa kumpanya, kinausap nito si Wallace, ang dating director ng CIA na ngayon ay head of security na ng korporasyon ng Danforth. Ngunit mariin itong tumanggi sa gustong mangyari ni Derek. Katwiran ng matanda na wala na ito sa CIA at masyado umanong komplikado ang gulong nangyari sa kumpanya ng binata kaya ayaw nitong makialam. Dahil dito, walang nagawa si Derek kundi utusan si Garnet na imbestigahan ang mga huli nilang nabiktima at kung sakaling matagpuan na nila ang beekeeper, tapusin na umano nila. Kasunod nito ay inimbestigahan na rin ng FBI ang nangyari sa call center. Kaya dito na unti-unting nagkaroon ng idea si Verona sa pagkamatay ng kanyang ina. Nang sumunod na araw, habang nasa beehive si Adam, dumating ang grupo ni Garnet. Kaya napansin ng mga ito ang lumang pickup niya. At bago siya sinundan ng grupo, niretreat na muna ng mga ito ang mga tirahan ng bubuyog. Ang hindi nila alam, pinaghandaan na pala sila ni Adam. Pagpasok nila sa kamalig, isa-isa na silang tinamba ng beekeeper. Hindi man lang nakaporma ang mga ito. Pagkatapos putulan ng daliri ang supervisor, iniwan lang ito ng lalaki na parang walang nangyari. Maya-maya pa ay nakarating na din kay Verona ang balitang nasusunog na rin ang bahay ng nanay niya. At nang makita nila ang ID ng mga tauhan ni Garnet sa crime scene, dito siya sinabihan ng partner na si Wiley na baka si Adam ang gumawa sa 2 insidenteng ito. Kaya napaisip din siya sa narinig. Sa kabilang banda, tinawagan ulit ni Garnet si Derek para ibalita na wala itong nagawa kay Adam. Galit na galit ang CEO sa narinig. At habang nag-uusap ang dalawa, biglang dumating si Adam. Tinalian nito ang supervisor na ang kabilang dulo ng tali ay nakakabit naman sa pick-up. Kaya nang paandarin nito ang sasakyan para ihulog sa tulay, nahila ang lalaki at kasamang bumagsak sa tubig. Kasunod nito ay kinausap ni Adam si Derek na nakikinig pa rin sa telepono. Nagtapang-tapangan ito pero ramdam ng beekeeper ang takot nitong mamatay. Lalo na nang sabihin niyang tatapusin na ang buhay nito. Totoong kinabahan na si Derek, kaya kinausap niya ulit si Wallace. Nang malaman ng matanda na 5 katao na ang napatay ng lalaki, na isa umano itong beekeeper, na pinagbantaan nga nito ang buhay niya, dito siya sinabihan ng dating director na dapat na siyang matakot.
Ginulo umano niya ang isang warrior kaya siguradong babalikan siya nito para tapusin. Dahil hindi umano niya alam kung ano ang kayang gawin ng isang retired beekeeper. Dagdag pa ni Wallace na ilang taon din itong inalagaan ang pangalan ng kanyang ina pero ano nga ba ang ginawa niya? Nilulunod niya umano ang sarili sa kumunoy. Ilang taon na rin umano siyang pinoprotektahan nito sa mga eskandalo na maaring ikasira ng pangalan nila ngunit ngayon raw ay gusto pa niyang ibaon din sa kumunoy ang sariling ina. Liban pa man, wala ring magawa si Wallace kundi tulungan si Derek. Tumawag ang presidente sa kanya para kausapin siya na tulungan ng anak nito na kahit anuman ang mangyari gawan umano niya ng paraan ang sitwasyon ng binata. Kaya tumawag na siya kay Janet, ang bagong director na pumalit sa kanya. Nang malaman ng babae kung sino ang nakabangga ni Derek, sinabi din nito na malaking problema nga ang kinakaharap ni Wallace. Ngunit nangako itong sosolusyonan ng CIA Hive ang sitwasyon nila kay Adam. Pinadala agad ng babaeng director ang kasalukuyang beekeeper ng agency. Sa isang gasolinahan nag-abot ang dalawa. Niretrat nito ang dumating na mga pulis at ginamit ang pangmalakasang machine gun sa buong paligid. Ngunit natigilan ito nang batuhin niya ng honey na ibibigay sana niya noon kay Ellis. At habang nahihilo ang agent, hinagisan niya ito ng nakasinding lighter. Ilang saglit pa, pinutol ni Adam ang isang daliri nito saka mabilis na nilisan ang gas station. Galit na galit si Wallace nang malaman na pumalpak ang agency sa pag-eliminate kay Adam. Mas lalo pa itong nanggalaiti nang malaman na ayaw nang makialam ng CIA Hive sa problema nila sa retiradong beekeeper. Sa kabilang banda, sinusundan naman ng FBI ang mga galaw ng dating agent. Alam ni Verona kung saan ang sunod na target ng lalaki. Ang pinakamalaking hub ng Danforth Enterprises, kung saan naroon ang main office ni Derek. Samantala, nag-hire na lang ng private security group si Wallace para pigilan si Adam sa plano nitong pagpuntirya sa queen ng Hive na walang iba kundi si Jessica, ang ina ni Derek at ang presidente ng Amerika. Pinaliwanag din niya sa mga ito na extraordinary ang skills ng retired beekeeper. Masyado umano itong dedicated sa goal at wala itong pakialam kung ikakamatay nito ang susuunging panganib, magtagumpay lamang. Hindi man confident ang dating director sa kakayahan ng mga kaharap na mailigpit si Adam pero malay din niya baka magtagumpay din ang mga ito. Maya-maya pa ay nakarating na ang lalaki sa beekeeper hub. Gamit ang daliri ng babaeng pinaslang niya, nakapasok siya sa loob. Habang hinanap sa system ang exact address ng opisina ni Derek, nag-reload naman ng mga gamit si Adam. Pagkatapos makuha ang lahat ng kailangan niya, umalis na agad siya gamit ang service pickup. Nang mga sandaling iyon, nag-report na si Verona at Wiley sa deputy director na si Jackson. Nagulat ang boss ng dalawa nang marinig na involved sa issue ang anak ng US President at posibleng may alam din ang ina ni Derek tungkol dito. Kasunod nito ay nagpang-abot ang FBI at mercenaries sa building ng opisina ng Danforth. Pero dahil mas malakas ang order ni Wallace, hindi pinapasok ng mga armadong security ang grupo ng mga agents. Kaya walang nagawa ang mga ito kundi magbantay sa labas. Ngunit naisahan sila ni Adam. Nakalapit ito sa kanila at nagbigay pa ng impormasyon. Pero ilang sandali lang, pinatulog na pala silang lahat. Pagdating ng leader ng security sa loob, sinabihan nito ang manager na i-shutdown ang operation at pauwiin ang lahat ng empleyado. Ngunit matigas ang mukha nito, ayaw magpatinag sa mga guards kaya tinawagan nito si Derek. Dito nakatikim ng malutong na mura ang leader na wag itong makialam sa negosyo ng binata. Kaya galit nitong binalibag ang telepono. Saka lumabas na ang grupo sa call center. Ngunit ang hindi alam ng manager, nasa loob na pala si Adam. Biglang natahimik ang lahat ng binalibag niya sa gitna ang isang empleyado. Dito niya sinabi na kung sino man ang ayaw mamatay ng gabing iyon, lumabas na ng call center. Pero galit na galit siyang sinalubong ng manager. Binalaan ang nasa paligid na tatanggalin sa trabaho ang sino mang lalabas sa pintuan. Narinig pala ng mga mercenaries ang kaguluhan sa loob kaya bumalik ang mga ito. Binalaan ng leader si Adam na wag idamay ang mga inosente pero sagot ng beekeeper dito na wala umanong inosente sa mga scammer. Ang inosente ay iyong mga matatanda, mga retired na binibiktima ng call center. Pero walang balak makinig ng commander sa kanya kaya pinagbabaril na siya ng mga guards. Himalang hindi siya tinamaan habang tumatakas. Sinundan siya ng mga mercenaries sa labas.
Ngunit bago pa makaporma ang mga ito, napatumba na niya lahat, kasama na dito ang kanilang leader. Maya-maya pa ay dumating na din si Verona at Wiley sa building. Alanganing pumasok ang iba pang guards dahil hindi umano nila kaya ang beekeeper. Pero hindi natakot ang babaeng agent sa narinig. Nanguna itong sumugod sa loob na sinundan ng iba pa. Nang mga sandaling iyon, gumawa ng patibong si Adam at mabilis na pumasok sa elevator. Sinundan siya ng mga mercenaries pero walang kaalam-alam ang mga ito na katapusan na nila. Pinasabog niya ang cable kaya magkasamang bumagsak sa baba ang grupo. Napanganga na lang ang mga agents nang bumulaga sa kanilang harapan ang mga bangkay. Bumalik sa loob ng call center ang beekeeper at tinorture ang manager. Tinanong niya ito kung kanino napupunta ang mga ninakaw nilang pera, pero ayaw nitong magsalita. Pinakita niya dito ang picture ni Ellis, na ito lang ang naging kaibigan niya ngunit nagbaril ito sa sarili dahil sa pang-scam ng mga ito sa matanda. Kalaunan nagsalita din ang manager at pinakita sa kanya kung sino ang amo nito. Mga untouchable umano ang mga nasa larawan. Sagot lang niya dito na lahat ay kaya niyang banggin. Na kung wala na umano sa ayos ang hive, kailangan ng palitan ang reyna. Ilang sandali pa ay nakapasok na si Verona sa call center. Naabutan pa niya si Adam. At sinabihan siya nitong nasa harapan na niya ang responsable sa pagkamatay ng kanyang ina saka na ito mabilis na tumakbo palabas. Hindi na nila ito naabutan kaya hinuli nila ang lahat ng agents. Pero noindang ang dalawa nang makita ang presidente at anak nito sa larawan kasama ang manager ng call center. Dahil sa pumalpak ang mga mercenaries sa pagtambak kay Adam, kinausap ni Wallace si Derek na kailangan na nila ng proteksyon ng ina nito. Dagdag niya na walang ibang magliligtas sa kanila kundi ang kapangyarihan ng presidente. Kaya inutusan niya ang binata na tawagan si Jessica, ang sariling ina. Samantala, patuloy ang pag-imbestiga ng FBI sa kaso. Na kahit pa alam na ni Verona sino ang may kasalanan ng pagkawala ni Ellis, may sinumpaan umano siyang tungkulin sa pagpatupad ng batas. Kahit pa sabihing tama ang ginagawa ni Adam. Kasunod nito ay nag-update na din ang magpartner sa Deputy Director, na ang software na ginagamit ng mga scammer ay parehong-pareho sa system na ginagamit ng gobyerno. Na ang gumamit ng mga perang ninakaw sa mga biktima ay ang kandidatura ng kasalukuyang presidente. Na ang mother company ng call centers ay ang mismong Danforth Enterprises na pag-aari ng pamilya ni Derek. Na-impress ang deputy sa progress ng investigasyon kaya sabi nitong wala umanong dapat makakaalam sa isyong ito kundi sila lang. Nang linggong iyon, punong-puno ng guards ang rest house ng US President, nandyan na ang Secret Service, FBI, mga pulis at ang private securities na kinuha ni Wallace. Busy silang lahat para sa iisang tao, si Adam. Na ng mga oras na iyon ay tahimik na dumaan sa tabi ng dagat, pinutol ang mga bakal patungo sa underground ng rest house. Lumusat siya sa manhole, nasakto namang may dumaan na truck kaya pasimple siyang sumabit sa ilalim nito. Maya-maya ay may dumaan sa harap niya para mag-check pero hindi na ito nakaporma. Mabilis siyang pumalit dito, lumabas sa likod saka maingat na sumabay sa nagpatrolyang Secret Service. Habang dumating na ang dagdag na private security, nilagyan na ni Adam ng bomba ang mga armored cars sa labas. Maya-maya pa ay nagpalit siya ng damit at parang walang nangyari na pumasok sa bulwagan ng rest house. Dumating na din ang deputy director at kinausap ang presidente. Napansin ng dalawang agent na mukhang seryoso ang issue dahil kitang-kita sa mukha ni Jessica ang pagkabalisa. Ilang sandali pa ay nasa loob na ng opisina ng president ang deputy na ngayon ay kasama na nila si Derek. Nang mag-umpisa ng magtanong si Jackson tungkol sa negosyo ng Danforth dito mas lalong naging balisa ang mag-ina. Lalo na nang mabanggit nito ang campaign funds na ginamit sa election. Sunod ay ang software na ginamit din ng binata sa mga call centers nito. Kaya pala natutukoy ng mga ito kung sino-sino ang mga posibleng target. Mga taong walang tagapagmana, mga retired, matatanda at may mga sakit. Dito lalong hindi mapalagay si Derek. Sa kabilang banda, namataan na ni Verona si Adam sa loob ng party kaya nag-alerto kaagad ito sa mga kasama. Sumama na sa FBI ang private guards. Ilang tao din ang napagkamalan bago nila naabutan si Adam sa labas ng beach house. Gusto na ng guard na i-execute ang beekeeper dahil sa order ni Wallace pero pinindot na ni Adam ang detonator na nakatago sa kamay kaya na-distract ang mga ito.
Dito na siya kumilos at pinagbabaril ang lahat ng security sa paligid. Saka mabilis na tumakbo papasok ng bahay. Nang mga sandaling iyon, dinig ng tatlo ang kaguluhang nangyayari sa labas. Dismayado si Jessica sa ginawa ni Derek. Napakalaking eskandalo umano ang pinasok ng binata, na ikakasira ng reputasyon nila. Public service umano ang pinasok niya para maisaayos ang pamumuhay ng bawat mamamayan. Ngunit hindi ito ang gustong mangyari ni Derek. Gusto nito ng power kaya gumawa ito ng illegal na paraan para makalakam ng pera para sa campaign ng ina. Pero hindi ito nagustuhan ni Jessica. Mananalo umano siya kahit hindi na gumawa ng panlilinlang ang binata. Napangangalang na nakikinig sa dalawa ang deputy. Habang patuloy na nakipaglaban si Adam paakyat sa opisina ng US President, patuloy naman ang pagtatalo ng mag-ina. Kabutihan ang nanaig kay Jessica. Kailangan umanong malaman ng lahat ang totoo. Ngunit ayaw ni Derek na ganito ang gawin ng ina. Na gusto nitong pagtakpan ng presidente ang ginawa nito para patuloy umano nilang hawak ang kapangyarihan. Pero wala itong balak makinig sa anak. Sasabihin umano nito ang lahat ng katotohanan sa beekeeper at sa buong bansa. At handa na umano itong harapin kung anuman ang kalabasan, kahit na mawala pa ang lahat sa kanila. Hindi pa pala namatay ang leader ng private security. Napatibay pa nitong nakipaglaban kay Adam. Pero kalaunan, nanaig pa rin ang beekeeper. Kasunod nito ay walang takot ding humarap si Wallace sa kanya. Sabi nitong tigilan na umano niya ang kanyang binabalak. Ngunit sagot niya dito na wala naman sanang beekeepers kung walang taong katulad nito. Napansariling interest ang inuuna kaysa kabutihan ng nakakarami. Nilagyan niya ng bomba ang pinto ng opisina pero hinarangan siya ni Wallace kaya binali niya ang kamay ng matanda. Nang makapasok na siya sa loob, may hawak ng baril si Derek. At hino-hostage ang sariling ina. Hindi na niya nakita ng barilin nito ang deputy director. Dito biglang pumasok ang dalawang FBI agents. Pero hindi natinag si Adam sa mga ito. Sinabihan niya si Verona na magdesisyon na ito kung saan ang susundin, ang batas ba o ang hustisya. Nagpanik na si Derek kaya nagpaalam na ito sa ina dahil plano nitong barilin ang sariling nanay ngunit mas mabilis ang mga kamay ni Adam. No-distract si Verona kaya hindi na ito nakareact nang tumalon ang beekeeper sa bintana. Napahagulgol ang presidente nang makitang wala na ang anak nito. Hinabol ng agent si Adam sa may bintana pero binaba din ng babae ang baril. Nagpaalam siya sa retired agent, kaya tumango ang beekeeper sa kanya saka ito nagpatuloy sa pagtakas. At pagdating nito sa pangpang, hinugot lang ng lalaki ang nakabaon na gamit sa buhangin. Bago pa man ito maabotan ng Secret Service, sumisid na ito sa tubig. Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.